Ka-Express, pinakamasarap pakinggan para sa mga fans ng Gilas Pilipinas, ang kumpirmasyon na parehong sina Kai Sotto at Kenton Meliora Brown ay nakatakdang maglaro para sa ating national team sa darating na November window ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Ayon kay Head Coach Tim Cone, ito ang tamang panahon upang ipasok sa QMB sa sistema ng Gilas habang unti-unti namang bumabalik si Kai mula sa tinamonitong ACL injury. Ang balitang ito ay nagbibigay ng panibagong sigla sa kampanya ng pambansang koponan matapos ang kanilang ikapitong pwesto sa FIBA Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia nitong August. Sa QMB, dating slotman ng University of the Philippines at nakapaglaro rin para sa Vanderbilt at the Citadel sa USNCAA ay kilala sa kanyang laki, lakas at lalim ng ring. Kasalukuyan siya nasa Japan B-League pero aktibo ang komunikasyon niya sa Gilas staff. Ibinahagi ni Coach Tim na pinapadalhan na nila sa QMB ng mga video upang masanay sa triangle offense kasama ang tulong ni Patrick Partosa mula sa analytics at video team. Sa July friendly game kontra Macau Black Bears sa Smart Araneta Coliseum, nasaksihan mismo ni Coach Tim ang laro ni QMB bilang import ng Macau at doon niya nakita ang potensyal na mailarawan ito bilang isang batang big man na handang matuto. Samantala, nananatiling sentro ng atensyon si Kai na nagsimula ng non-contact training nitong August matapos maoperahan dahil sa ACL injury na tinamo nito nitong January sa Japan B-League. Bagamat hindi patiyak ang kanyang full recovery timeline, malaking bagay na makikita na siyang muling nakapag-ensayo. Ang kanyang pagbabalik ay nagbibigay ng dagdag na pag-asa na mabuo muli ang tinaguri ang Twin Towers ng Gilas sa frontline kasama si QMB. Nakatakdang magsimula ang kampanya ng Gilas sa November 28 kontra ng host team, Guam, na magpapalakas din sa kanilang lineup sa tulong ng San Miguel guard na si Jericho Cruz. Pagkatapos nito, babalik ang koponan sa Pilipinas upang muling harapin ang Guam sa December 1 sa kanilang unang home game ng qualifiers. Malinaw kay Coach Tim na ang dalawang laban na ito ay nagsisilbing matinding ensayo at sukatan para sa mas mahabang laban na nag-aantay sa susunod na taon. Ang pagkakaroon ni Kai Sotto at Kenton Meliora Brown sa frontline ay nagdadala ng panibagong kumpiyansa sa national squad. Sa harap ng mga darating pang torneo, gaya ng Asia Games 2026 sa Nagoya, mahalagang makuha ng Gilas ang tamang momentum simula ngayong November. Sa wakas, mukhang mas kompleto at mas handa ang koponan para ipaglaban muli ang bandera ng Pilipinas sa pinakamalaking entablado ng FIBA. Pinakabagong balita ka-Express mula sa Gilas Pilipinas, kumpirmado na parehong sina Kai Sotto at QMB ang aasahan ni Coach Tim Cone para sa darating na November window ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Isang malaking panalo na agad ito para sa pambansang koponan kahit bago magsimula ang mismong laban dahil ang pagbabalik ni Kai mula sa matagal na rehabilitasyon sa kanyang ACL injury at ang pagsama ni QMB bilang bagong frontline reinforcement ay parehong nagbibigay ng matinding lakas at kumpiyansa sa Gilas. At ayon kay Coach Tim, ito ang tamang pagkakataon upang ipakilala sa QMB sa sistema ng Gilas. Sa ngayon, nasa Japan si QMB pero regular ang komunikasyon sa kanya ng national team staff. Ibinahagi mismo ni Coach Tim na pinapadalhan na siya ng mga video ng triangle offense para magkaroon ng head start sa sistema. Kasama sa nagasikaso ng integration ni QMB, si Patrick Partosa, ang analytics at video guy ng Gilas na tumutulong magpaliwanag sa playbook. At dahil dito, kahit wala pa sa actual na ensayo si QMB, nagsisimula na siyang masanay at makabisado ang galaw ng team. Well, hindi rin lingid sa kaalaman ni Coach Tim ang laro ni QMB. Napanood niya ito ng personal noong huling linggo ng July nang makaharap ng Gilas ang Macau Black Bears sa isang friendly game sa Smart Araneta Coliseum. Si QMB ay naglaro bilang import ng Macau sa laban na yon at doon mismo nakita ni Coach Tim na may potensyal itong maging asset para sa Pilipinas. Inilarawan niya si QMB bilang isang batang big man na matatag, may laki at depensa, pero kailangan pa ng oras para masanay sa sistema. Binanggit din ni Coach Tim na hindi dapat masyadong itaas agad ang expectations ng publiko dahil bagamat malaki ang tulong niya, hindi ito nangangahulugang agad-agad siyang magiging dominanting figure. Samantala, nananatili pa rin sentro ng programa si Kai, ang 7'3" phenom
ay nagsimula ng mag-non-contact training nitong August matapos ang operasyon sa ACL na pinamunya nitong January habang naglaro para sa Japan B-League. Bagamat dahan-dahan ang kanyang pagbabalik, positibo si Coach Tim na makikita din siya sa lineup para sa qualifiers. Ang presensya ni Kai ay napakahalaga hindi lamang bilang scorer at rim protector, kundi bilang mukha ng Gilas na nagbibigay inspirasyon sa buong bansa. Ang dalawang towering big men na ito ay posibleng bumuo ng bagong poste sa ilalim para sa national team. Kung magiging maayos ang kanilang chemistry, maaari itong maging simula ng mas matibay na frontline ng Pilipinas na kayang makipagsabayan sa mga kalaban sa Asia. Ang kombinasyon ni Kai at QMB ay hindi lamang tungkol sa height advantage, kundi pati na rin sa depensa, rebounding at presence sa loob ng paint na matagal nang hinahanap ng Gilas laban sa mas malalakas na kupunan. At sa November 28, magsisimula ang kampanya ng Gilas sa unang laban kontra sa Guam bago bumalik sa home court sa December 1 para sa ikalawang leg ng back-to-back matchup. Ang pagkakompleto ng lineup sa tulong ni Kai at QMB ay nagbibigay ng malinaw na senyales, handa na ang Gilas na bawiin ang tiwala ng mga fans at muling patunayan ang kanilang lakas sa FIBA qualifiers. Kung babalikan ang naging landas ng Gilas sa mga nakaraang taon, malinaw kung bakit napakalaki ng impact ng sabayang pagpasok ni Kai Sotto at Kenton Malura-Brown sa rotation. Sa mga nakaraang tournaments, kapansin-pansin ang kakulangan ng Gilas sa matibay at consistent na frontline. Madalas ay umasa lamang ang kupunan kina Jumar Fajardo, AJ Edo, at minsan sa small ball approach, bagay na nagiging problema kapag nakakalaban ang mga malalaki at mas physical na teams gaya ng New Zealand at Australia. So ngayon, unti-unti nang nagkakaroon ng solusyon ang gap na yon. Para kay Kai, higit pa sa simpleng pagbabalik mula sa injury ang kanyang pinagdadaanan, ang kanyang recovery ay simbolo ng resilience at determinasyon. Alam ng lahat na maraming pangarap ang nakataya para sa kanya, lalo na siya ang pinakamalapit sa NBA stage mula sa kasalukuyang pool ng Gilas. Pero imbis na masira ng kanyang ACL injury ang kanyang momentum, ginamit ito ni Kai bilang opportunity upang patatagin ang kanyang katawan at kanyang laro. Sa pagbabalik niya ngayong November, hindi lamang siya simpleng malaking katawan sa ilalim, dala niya ang karanasan, maturity at hunger na magpatunay sa mga fans at sa buong mundo na hindi natatapos sa isang injury ang kanyang journey. Samantala si QMB naman ay nagdadala ng bagong dimensyon para sa Gilas. Isa siyang natural defender at rebounder, bagay na kailangan ng ating national team. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.